maturity sa isang taong kailangan pa ng gabay or mga babago pa lang sa pananampalataya o kinakailangan pa ng maturidad. So yun po yung ibig sabihin ng discipleship. So ang konteksto ng talatang ito sa ating binasa kanina, yun po ay nagpapakita ng isang personal na ugnayan sa ating Panginoon at sa mga tagasunod niya. Merong personal na ugnayan at hindi po siya pa tumutukoy sa pangkalahatang pagtitipon ng iglesia or corporate means of grace. So, pang-personal po siya. So, yung pinapakita po dyan na point, so ito ay pangangailangan ng lahat ng mananampalataya. So, dapat ito ay ating hinahangad or sinasagawa. Hindi lamang ng mga baguhan sa pananampalataya o hindi pa gaanong matured o lumalago, kundi lahat po tayo ay nangangailangan ng paggabay. Kasi ating unang iniisip, ang kinakailangan ng paggabay, yung mga baguhan. Pero hindi po. Ayon sa Biblia, lahat tayo ay mga alagad ni Kristo, kaya lahat tayo ay nangangailangan ng paggabay. So, applicable po siya sa lahat. Yung pong prinsipyo, lahat ng mga nampataya, tandaan natin, ay mga alagad. Yun po yung description sa mga manampataya. Ibig sabihin, mga nag-aaral, mga patuloy na natututo, lumalago patuloy. Hindi ito isang natanging katayuan para lamang sa mga piling mga Kristiyano. Huwag natin isipin na meron lamang group of Christian na ganito. Hindi po. Para po yan sa lahat. Tayo mga alagad, tayo ay lumalago, patuloy na natuto, at yan po ay para sa atin. Kasi karaniwang iniisip na marami, yun daw pagdisipulo, yun daw ay isang mataas na antas ng pamumuhay Kristiyano, ay para lamang yan kina pastor, para lamang yan sa mga may alam. Pero yan po ay panawagan sa lahat na tayo magkaroon ng pagdisipulo sa bawat isa. Kasi ang nangyari din, kaya't nagkaroon ng ganyan thinking, yan po ay bunga ng mababaw na paraan ng evangelism. For example, decisionism na nagpapababa sa tunay na kahulugan ng conversion or mga false converts. Kaya may tinatawag ng mga evangelists, and then may mga ganong techniques or mga methods, kaya nagiging malabo yung pagtingin dito sa discipleship. So, pero tingnan natin, yung premise nito. Kinakailangan nating matuto mula sa iba bilang isang kasangkapan ng biyaya para sa ating sanctification. Kasama po siya sa ating pagkapaging banal. Kailangan pong meron tayong patuloy na pagkatuto. At kinakasangkapan ng Diyos ang bawat isa sa gayong layunin. Kaya magkaroon po tayo ng kumbaga pag-iingat, baka humantong tayo sa kaisipan na sabihin natin na kaya ko na sarili ko. Meron din man akong Biblia. Kumbaga sabi nga, sola scriptura. Kumbaga, Bible alone, ito yung makakatulong sa akin. Hindi ko na kailangan na ako'y turuan. Hindi ko na kailangan na ako ay gabayan. Meron din man akong Biblia. Nababasa ko din naman yan. So, hindi po yun, kumbaga, sola scriptura. Pag sinabi kasing sola scriptura, kasultan ang ating pinagbabatayan or siya yung lubos na autoridad natin. Kapag kagan naging mentality o panaw ng isang tao, meron namang Biblia, hindi ko na kailangan ng pagtuturo, alam ko na ito. Tawag doon, nuda scriptura. So, ang reformasyon, tandaan natin, ay natayo sa sola scriptura. Yung mga reformers ay malawak na nagbasa at natuto mula sa iba. Tandaan natin yan. Mula kana Martin Luther, kay John Calvin, nakita natin na natuto sila mula sa mga naunang mga manampalataya sa kanilang mga writings at kahit ngayon. Tayo ay patuloy natututo mula sa mga sulat ng mga naunang mga manampalataya. So, kahit masasabi natin na malawak ang pagkakabahagi ng karunungan ng Diyos sa kasaysayan at maging sa kasalukuyan. So, yan po yung ating makikitang katotohanan. Kaya nandun po sa atin na dapat ay lumago tayo sa katotohanan ito na merong tayong pangailangan ng gabay upang masigit natin maunawaan ang Biblia. So, meron pong utos sa pagdisipulo, kaya't marapat natin itong gawin. So, ito yung mga paraan upang lumago sa karunungan sa pamagitan ng pagkatuto mula sa iba. Tandaan natin na ang Diyos ay palaging kumakasangkapan ng mga paraan upang tayo matuto. At sa ating sarili, mahirapan tayo kung tayo lamang mag-isikap. So, meron ilang mga bagay dito para ating saan yan. Una, yung extra biblical learning. Pagkatuto ng karunungan labas sa biblical na teksto. So, ano pong ibig sabihin nun?
Pag sinabi pong pagiging extra-biblical, yan po ay katanggap-tanggap. Hindi po yan ibig sabihin na kapag meron tayong pinaniwalaan na katotohanan na hindi sinasabi sa Biblia ay masasabi na tayo hindi tayo biblical. So hindi po ganun yung ibig sabihin yan. Kasi maraming mga extra-biblical learning na ating matuto na nag-a-affirm ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ilang mga bagay. Una, yun po yung mga pinagmumulan ng karaniwang biyaya or tinatawag nating common grace sa ating mundo. So, ibig sabihin, kahit ang mga hindi mananampalataya ay maaaring maging pinagmumulan ng karunungan. At nakita sa buhay ni Daniel, naroon yan. Si Pablo sa New Testament, gumamit si Pablo ng mga quotations mula sa mga pagan poets or writers sa kanyang pangaral to affirm yung sinasabi ng Biblia. So, hindi yun yung batayan, pero ginagamit din niya yun para pagtibayin at tama ang sinasabi ng kasulatan. For example, Titus, sinabi ng inyong mga poets, ang mga taga-Creta ay mga sinungaling, which is talagang sumusuporta sa sinasabi ng Biblia. So, ginagamit niya yon pang suporta. So, ang karunungan ng hindi mananampalataya, tandaan natin, kaloob pa rin po siya ng Diyos. Under siya ng common grace ng Diyos. Bagamat wala itong power or kapangyarihan para magligtas. Pangalawa, yung mga Christian references na ating maaaring puntahan or gamitin upang tayo matuto. Sapagkat lalo na sa panahon natin ngayon, napakaraming mapagkukunan ng karunungang Kristiyano na maaari po natin gamitin. Kumbaga, hindi tayo kumbaga may hirapan upang patuloy na matuto kung atin lang titingnan yung mga available sources. For example, sa mga books, mga Christian books na available ngayon. Ang mga aklat, tandaan natin, ay pinakasubok na siya, sanggunian sa mga pag-aaral. At kahit si Apostol Pablo, kung niyo papansinin, yung kanyang huling mensahe kay Timoteo, dalhin mo yung aking mga gamit, kasama yung mga aklat. So, kasama siya sa kanyang naging pag-aaral. Ibig sabihin, siya nakakatulong sa kanya, sa kanyang pananampalataya. Media, ito na ngayon, sa ating panahon. Maraming mga karunungang Kristiyano ang makakuha sa online, yung mga e-books, tayo na-download, available siya. Ngunit kinakailangan din ng maingat na pagkilatis sa lahat ng ating nakikitang available sa online. Ang pinupunto lamang dito, sa ating pagkatuto, maraming mga sources o kumbaga wala tayong excuse para hindi matuto. Napakarami ngayon sa ating panahon. Ang problema lang, we are lazy. Tayo ay naging tamad sa pag-aaral. But huwag sana mangyari yon. Kahit bilang point, ang pag-iwas sa lahat ng mga pagkukunan maliban sa Biblia, kahit may mabuting extra-biblical na sanggunian, ito yung nangyayari. Nagudol po ito ng espiritual na pagpapahirap sa sarili na matuto. So kapag tayo lamang sa ating sarili nagsikap na matuto, so may hirapan tayo at most of the time, namamali tayo. Doon po nag-ugat yung mga naging heresy sa kasaysayan. Biblia lamang, and then yung isang tao, sa kanyang sarili, in-interpret niya, so doon po nagmula, kaya nagkaroon ng mga Iglesia ni Cristo, Mormons. Kung ating titingnan yung history. Kasi wala siyang naging sanggunian ng kanyang pananampalataya. Kaya meron tayong pinag-aaralan, 1689, Confession of Faith, upang gumabay sa atin, maging tama yung ating pagkaunawa sa Biblia. So makakatulong po siya. Yung, gaya nga po, yung extra-biblical 1689. Pangalawa is napakahalaga din, interpersonal counseling. Ito po isa sa essential o napakahalaga sa loob ng iglesia. Yung magkaroon tayo ng interpersonal counseling. Sabi nga nung sa natendan ko na seminar, ang isang iglesia daw ay dapat maging, a church must be a counseling church. From the formal leadership to informal sa fellowship, lahat daw dapat ay nandun yung prinsipyo ng counseling. Inuugat yung mga katotohanan ng Biblia at ina-apply sa ating current situation. Napakahalaga po ito. Crucial ito. Kaya't bibigyan po ito ng emphasis. Pag sinabing interpersonal counseling, ito ay paghingi ng karunungan sa may wastong maturidad para sa isang seryosong decision. Dahil sa ating mga decision sa buhay, sa ating sarili, maaari tayong mamali. Pero, meron tayong, kumbaga, ganitong mga pwedeng lapitan, counseling, para humingi ng karunungan. So,
Kaya kung ating titingnan dito, kung ating papansinin, ang labis na pagtingin na tanging mga profesional lamang ang maaaring magpayo ay nakakahadlang sa ordinaryong mga manampalataya na maglingkod sa isa't isa. Ibig sabihin lamang po, kaya sinabi ko na ang church must be a counseling church, dapat meron tayong, kumbaga, kakayanan na magbigay ng payo sa isa't isa. Challenge siya sa atin, from the leadership to members, meron dapat na ganitong nangyayari. At challenge siya na lumago tayo sa katotohanan ng Biblia. Kasi doon natin kinukuha yung ating nagiging mga payo. So kahit bilang point, ating makikita na ang pagpapayo ay dapat maging patuloy na palitan ng karunungan sa pagitan ng magkakapatid sa pananampalataya. Yan din po yung essence ng fellowship. Tayo ay palaging maging ang sentro ay salita ng Panginoon at yun yung palaging may apply sa ating mga buhay. Either tayo ay estudyante, professional, ama, ina, lahat ng yan ay maaaring magkaroon ng application mula sa Biblia ng mga wisdom o karunungan. Ang sabi nga ni Pablo, pansin niyo yung kanyang salitaan dito sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 15, verse 14. Meron siyang commendation sa Roman Church. Sabi niya, at ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo naman ay mga puspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, pansin yung sinabi niya, na anupat makapagpapaalala naman kayo sa isa't isa. Yan yung ideal sa isang church. Tayong puspos ng kaalaman ng salita ng Panginoon, at dahil doon, maaari tayong makapagpalahanan sa isa't isa. Kaya meron tayong sinasagawang mga accountability groups. Pero dapat challenge sa atin. Ano yung ating nagiging mga payo? Tayo ba'y nag-aaral ng Biblia? Meron pa tayong discipline na pag-aralan ng Biblia. Prayer. Mahalaga yan. Dapat tayong umaangkala palagi sa Biblia. Ito yung ideal. Kaya nga sabi mo dito ni Pablo, pinuspos ng lahat ng kaalaman. And then next, ano pat? Makapagpaalala sila sa isa't isa. Yan ba ito totoo na sa ating iglesia? Challenge po yan sa atin. Dalawang bagay. Kaya naman, una, kapag tayo ay humihingi ng wisdom o karunungan, humanap tayo ng payo mula sa may gulang sa karunungan. Ibig sabihin sa mga matured enough sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi nga ng Kawikaan 12 verse 18, merong nagsasalitang madalas na parang saliwa ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan. So ibig sabihin po dito, maaaring marami tayong maging sanggunian or marinig ng mga salitaan or mga payo. Pero, does it mean na lahat ay makabubuti sa atin? Kundi ang sabi dito, ngunit yung dila ng pantas ay kagalingan. Sino yung pantas na tinutukoy dito? Yun yung nakatuon or sentro ang Biblia. Yun yung puspos ng kaalaman ng salita ng Panginoon. So, ilang mga bagay ang ating makikita dapat. Ang taong tunay na naghahanap ng payo ay hindi lang naghahanap ng pagsang-ayon sa gusto na niyang gawin. So ito pala yung dapat natin maging puso pagka tayo nag-isik ng counsel, ng payo. Kapag tayo ay humingi ng payo, ating iwasan na kaya tayo hingi ng payo ay ma-affirm or maging suporta lamang sa gusto nating mangyari sa ating buhay. Hindi po ganun. Ang isang tagapayo, kanyang ilalatag ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos at dito yung hugot para may apply sa iyo yung dapat mong maunawaan na mga kautawan, mga principles. Ibig sabihin, dapat nating tanggapin ang lahat ng sinasabi ng Biblia, mga prinsipyo ito, ating saalang-alang. So, yun po pala dapat. Huwag tayong magkaroon ng, kumbaga, meron agad tayong mentality na pag tayong papa-counsel, dapat na nga sabihin na yung ayon lamang sa aking kagustuhan na maraming sinabi yung counselor, pero natandaan mo lamang yung panig sa'yo. Hindi dapat na ganun. Bias yon. So, umiwas tayo sa mga ganyang kumbaga katotohanan kasi mapandaya ang ating puso. And then, tandaan natin, ang karunungang mula sa kasulatan,
Kapag mula sa Biblia talaga, yung karunungan yan, yan yung naglalapat ng naaangkop na salita ng Diyos sa mga partikular na mga sitwasyon. Kaya nga challenge yan sa mga counselor din, na kung saan ay lumago sa karunungan salita ng Diyos upang talagang dito natin mahugot yung mga payo na applicable sa mga particular na mga cases o situation ng mga di-disciple or pinapayuhan. So yun yung una. Mahalagang tandaan. Pangalawa, ito pa. Humanap ng payo mula sa iba't ibang pinagmumulan ng karunungan. So, dito rin tayo, kumbaga, maturuan na mas sigit na lumawak yung ating, kumbaga, kaunawaan sa salita ng Panginoon. Na maiwasan yung punto na, yun nga, kanina, yung magiging selective lang tayo sa counsel. So, ang sabi po ng Kawikaan 15 verse 22, sabi dito, kung saan walang payo, ay nagugulo ang mga panukala. Ngunit, pansinin niyo po yung sinabi dito sa Proverbs, sa karamihan ng mga tagapayo, ang sabi, ay nangatatag. So, ibig sabihin, mas sigit na na-establish, mas sigit na napagtitibay yung katotohanan ng salita ng Diyos na applicable sa ating mga current situation kapag naroon na marami tayong, kumbaga, nangarig na payo. Hindi tayo nagiging, kumbaga, one-sided. So, kaya mahalaga na ating makita po yan. Kasi sabi doon, karamihan ng mga tagapayo, mas sigit na naratatag ang ating panampalataya. So, kailangan natin pong i-recognize yan. So, ito yung mahalaga. Bakit? Kasi sa ating buhay, marami tayong mga nagiging suliranin sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. So, kaya sa bawat aspetong yan, mahalaga na marami tayong, kumbaga, nagiging tagapayo sa ating buhay para mapunan po siya. Makita natin yung mga biblical na prinsipyo ng salita ng Diyos. And then, ang pangunahing batayan, dapat ay kakayahang iugat ang payo sa kasulatan. So yes, ano yung challenge sa atin na humanap ng mga payo, kumbaga maraming mga payo, pero tandaan natin, kapag tayo lumalapit sa mga ating hilingan ng payo, kailangan merong kakayanan na iugat ang payo mula sa kasulatan ng ating Panginoong Diyos. So kaya dito din dapat tayo titingin sa ating mga nahihingan ng payo. Salita ba ng Diyos ang naialapat? Or kumbaga, nakita pa natin talaga yung katotohanan ng salita ng Panginoon na nag-a-apply sa atin. Na hindi lamang umaayon sa atin ng gusto, pero nakita natin yung malawak na katotohanan ng salita ng Panginoong Diyos. So, dapat natin makita o i-consider. And then, ang pangalawang konsiderasyon, ito pa, ang practical na karanasan o kayahan sa partikular na larangan ng suliranin. So, yung mga makakaingit tayo ng mga payo doon sa mga talagang sinubok na ng panahon or kumbaga talagang nakaranas na doon sa ganung mga pagkakataon, maaari siya magbigay sa atin ng wisdom, although kailangan pa rin na mapagtibay ng salita ng Panginoon, pero ina-affirm ng kailang experience. So, mas higit na makapagbibigay sila ng payo sa atin. Tayo, babago pa lamang, for example, dadaan tayo sa ganung aspeto, so sila yung mas higit na makapagbibigay sa atin. For example, anong ating i-expect? Bagaman, theoretically, may masasabi tayo. For example, sa young people, for example, youth. Anong mahinging payo ng youth sa kanyang kapwa, youth, teen, for example, teenager, tungkol sa pag-aasawa? Paano ba mag-asawa? Ano kailangan ko i-consider? Ay, teen pa nga lang din siya. Kumbaga, kailangan pa rin niya maunawaan na yun. Although may masasabi siya theoretically, pero saan siya masagit na makakahingi ng payo, wisdom? Sa mga dumaan na doon. Diba? So, yun po yung binabanggit dito na pangalawang konsiderasyon. Pagdating sa counseling. Pangatlo, ito na po yung tinatawag na testimonial modeling. Ito na po yung, kumbaga, sa pag-disciple, meron dapat na pagtingin sa halimbawa at nagiging patoo ng iba. Yung nagiging example ng iba sa ating mga buhay. Does it mean na, kumbaga, sa tao tayo sumusunod? Hindi. Pagaya ng sinabi ni Pablo, follow me as I follow Christ. So, ang parang ito ay maaaring manggaling sa, for example, sa mga talambuhay, autobiography ng mga saints noong unang panahon, o
kahit sa mga poto na mga manampalataya sa kasalukuyan, kung atin nakikita na yung kailang paglakad, yung kailang pamuhay, napagtitibay yung gospel, napagtitibay yung kabanalan ni Kristo, napagtitibay na nakikita si Kristo sa kanyang buhay. So maaari po siyang maging kaparaanan upang mag-encourage sa mga ibang manampalataya. So bilang point, ang mga halimbawa ng iba ay ipinapakita at inaharap ng bagong tipan upang ating tularan. Kagaya nga po na nabay ko kanina, kagaya ni Paul, follow me as I follow Christ. So kaya tayo susunod, kaya ating gagawing halimbawa yung ating kapatid, ay dahil nakikita natin na siya'y sumusunod, lumalakad, nagiging kawangis ni Kristo. So, ibig sabihin, hindi lang tayo basta sumusunod na parang, ay dahil mahusay yung tangkabay na ito, marami siyang alam, etc. Or kumbaga, gusto ko siya. Hindi. Kundi meron tayong motivation na kaya ating titingnan huwa ng ating kapatid kasi nakikita natin si Kristo sa kanya. Self-denial, sanctification, kung paano yung naging buhay ni Kristo, nakikita rin sa kanya. So, kaya nakikita natin na pwede siyang maging huwaran. So, ibig sabihin po dito, hindi ito nangangahulugan ng pagiging mechanical na lamang o literal na gagayahin natin yung kanyang ginagawa externally, hindi po ganon. Kundi, sapagkat meron tayong magkakaibang bokasyon at kaloob, kundi pinapakita lang dito na ang maging pagtulad dapat natin ay yung mga sa mga biyayang pinapakita nila. Lalo na kung ang mga ito ay nagpapakita ng larawan ni Kristo. Yung mga spiritual graces, fruit of the Spirit. So yun yung ating i-cultivate sa atin. Hindi lamang kung ano yung talang ginagawa nila sa natin nakikita sa panlabas, kundi yung spiritual graces from within na kanilang hayag na nakikita o nagmamanifest sa kanilang mga ginagawa. So, ano yung mga practical ngayon na kaisipan para ating i-consider? So, ang parang ito ng biyaya, tandaan natin, kahit mahalaga yung discipling, itong means of grace na ito, siya ay katuwang ng ibang mga paraan ng biyaya. Kumbaga, kasama niya yung ibang mga means of grace. Kasi sa discipling, andun yung, kasama yun dun yung word of God, prayer, fellowship. So, kahit magkakaugnay siya. Kahit mahalaga po itong means of grace na ito, na hindi natin dapat nakakabayaan. Kahit warning sa atin, paalala, huwag nating ipagkamali ang mapagmataas na pag-asa sa ating sarili. Kaya ko sa sarili ko. Hindi ko na kailangan ng ganong mga payo or counsel. Huwag tayong dumating sa ganong punto. Yan yung pinaka naging dahilan kaya ang dami ngayong mga churches na mga mali ang pinanghahawakan. Isang tao na kaya niya sa kanyang sarili pero nakita natin na mali siya kasi wala siyang hinanap na wisdom mula sa iba na kung saan beneficial dapat. So, wag natin ipagkamali ang pagmataas na pag-sarili bilang tunay na spiritual na kasarinlan. Na nakita na, ay, dahil kinakaya ko sa sarili ko, mas iba ako. Kumbaga, hindi ko na kailangan iba. So, wag sanang ganon. Ang sabi po ni Jeremiah, chapter 8, verse 9, tandaan natin, sabi dito, ang mga pantas ay nangapapahiya, sila ay nanganlulupaypay at nangahuhuli. Narito kanilang itinakwil ang salita ng Panginoon at anong uri ng karunungan na nasa kanila. Yung mga nagmamarunong sa kanyang sarili, nagpapaging pantas, alam ko na yan, narinig ko na yan, nabasa ko na yan. Sabi dito, delikadong bagay yon. Mga tayong bumagsak sa ating pagmataas. Kaya't bilang payo, makisama tayo ng mabuti sa marami. Pero, maging maingat sa pagpili ng malapit na kaibigan. Yan yung mga principle ng kawikaan. For example, yung mga nagbibigay sa atin ng payo. Yes, tayo na ikasama sa marami, pero pagdating sa counseling, pagdating sa payo, maging maingat tayo. At tayo sa ating sarili din, maging, kumbaga, dumating din sa punto na tayo din ay makapagbigay din ng biblical na payo. Kaya bilang challenge, maging isang pagpakumbabang alagad tayo ni Kristo. At sa ating paglago, magdisipulo ka ng iba tungo sa kabanalan. Yan yung challenge sa atin. Ang tanong sa atin, tayo ba'y nakapag-disciple na? Pag sinabing tayo nakapag-disciple na, hindi po yung, kumbaga, naiisama mo o nakapag-invite ka ng bisita, although way of discipling yon, pero hindi po yun ang pinaka-discipling.
Ibig sabihin, pag discipling, talagang natututo yung iba. Nakapagbigay ka ng payo. Nakakaimulos sila sa Panginoon, sa paglapit sa Panginoon. Nagawa na po ba natin yan? O tayo sa tinagal-tagal na tayo pa yung being disciple? So hindi po dapat na ganon. Meron panawagan palagi sa atin na tayo ay magdisipulo sa isa't isa. Paano mangyayari yon? Through the Word of God. And then, paano tayo lalago sa Word of God? Reading, studying, meditation, prayer, fellowship, seeking counsel from the mature. So lahat ng yan, mga means of praise, kinakailangan natin para tayo lumago na disipulo at mapagdisipulo din sa ating mga kapatid. So, yun po tatapos ang ating pong lesson. So baka meron po yung mga questions or clarification. Si Father Kevin. Check. Hello, good morning. Ang ano ba, discipleship, or rather ang family worship ba ay pwede rin